Now, again, sinabi ni Pastor kanina, because we are under the new covenant, ina-adapt natin yung ating word for the year na, can you show it, Mrs. Ilang, yung kay David and Mephibosheth? Again, just to remind you na ito pong sinabi ni David. Remember, David is like God. Mephibosheth are like us, Christians, believers. And Jonathan is the Lord Jesus. David and Jonathan had a covenant na hindi alam ni Mephibosheth. Okay? So wala talaga siya sa equation, pero beneficiary siya. Benefactor. Tama ba? Benefactor. Siya ang tatanggap ng mga, what you call this, mga kabutihan or anything that is nakapaloob sa kasunduan. Ayan. So, yun yung word natin na natanggap. So, sabi niya, huwag matakot. Tingnan mo, unang-una na. So, alam ba ng Diyos ang mangyayari ngayon sa mundo? Alam niya ba yung nangyayari ngayon sa Middle East? Alam niya. Pero noong pa niya sinabi, do not fear. O, kung di mo pa alam po mo ba sa Bible, merong 365 times, do not fear was mentioned sapagkat araw-araw gusto ng Panginoon, lagi mong maaalala, huwag ka matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Huwag na sabihin, huwag ka matakot sa akin. Huwag ka matakot. Ibig sabihin, kasi sa totoo lang, sa natural, kung wala kang Panginoon, kung wala kay Kristo, kung ikaw ay hindi mananampalataya, kung ikaw ay hindi believer, kung hindi mo alam ang para sa'yo bilang anak ng Diyos na ngayon ay tumanggap kay Kristo, matatakot ka talaga. Nagegerahan na sila, di ba? Pero dapat kang matuwa. Ano ba yan, sister? May tama? Matutuwa sa nangyayari. Di tayo natutuwa na may mga nadadamay doon, may mga biktima. Natutuwa tayo sapagkat natutupad ang pangako ng Panginoon na malapit niya na tayong sunduin. Okay? Huwag ka mag-alala. Hindi po tayo nagsasabi ng tigil nyo na lahat ng ginagawa nyo, darating ng Panginoon. Hindi po. Si Jesus mismo nagsabi, occupy till I come. At sinabi niya yan, kagaya ng panahon ni Noah, nagpapakasal sila, lahat sila. O walang maganda nga yan, nagpapakasal. Ibig sabihin, parang normal. Pero di ba, the flood came. That's why you have to believe it and receive it and make sure nga your families get to know the Lord Jesus. Okay? So pinag-aralan nga natin yan dahil sabi, for your father's sake. So, ang pinag-aaral natin ngayon is because what makes the new covenant new? Bakit ba sinasabing bago ang new covenant? Sapagkat sa new covenant lang po sinasabi na ang bawat taong tumanggap kay Kristo ay binibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Amen? So, hindi ka nagyayabang noon. At huwag mo rin namang hoy, anak ako ng Diyos ha. Huwag nating susuluhin. That's why we are inviting. Ito sinishare yung mga FB Live natin ng some members. Okay? Because everybody needs to hear the good news. Wala naman po tayong sinasabi. Kaya nga the Word of God, the Bible, is the good news. Di ba yung mga Bible nyo, iba lang mas mateki na tayo ngayon eh. Pero kung may Bible ka dyan, nakalagay dyan, mabuting balita. At wala tayong gustong marinig ngayon sa kabila ng mga masasamang balita, kundi mabuting balita. Kaya nga, di ba, ayan, narinig natin yung gera, tapos sasabihin mo, wala bang magandang balita naman? Balitaan mo naman ako ng maganda. Go to the Bible. Go to the Word of God. Nandito lahat ng good news. Anong good news? Yung kanina sa communion, sabi ni Trixie, you have hope. Kung may sakit karamdaman ka, ano bang good news sa may sakit karamdaman? Eh, di gumaling. Ano ang good news sa naghihirap sa kinakapos? Eh di kalooban ng Diyos, ikaw ay sumagana. Siya ang yung Jehovah Jireh. Ano ang magandang balita sa nalilito, nako-confuse, na anxiety, na panic attack? Binigyan ka ni Jesus ng peace. Shalom. Kakaibang peace yun. Hindi yung peace na sinasabi ng mundo. Di ba? Sasabihin na iba, makapag-Boracay nga, makakuha ng kapayapaan. Paano naman kami hindi makapag-Boracay? Yung iba, nothing against going some places. Okay yan. And really, it helps somehow. Pero yun nga, sabi nga, pagbalik mo ba, wala na yung problema mo. Pero the good news is, stay where you are, right where you are, God will meet you. Diba? When I call God, He come running. Alam niyo po, I know what I'm saying, sapagkat ngayon talaga, pag may challenges, mas madaling parang paniwalaan yung natural kasi nakikita. Pero sinabi naman ng Panginoon, ang lahat ng nakikita, temporal. Yang inuupuan nyo, kung di pa dating ang Panginoon, 100 years from now, nandiyan pa ba yan? Pero FYI, 20 years na yung upuan nyo.
Kaedad ng paglipat natin dito sa building. Maraming salamat sa iyo, kapatid. Amen. Yung nagbigay niya. But anyway, do not fear. Okay? Do not fear. Okay, going back. Pinag-aralan natin. I'm sorry, Mrs. Ed. I will just go over, okay lang, yung pangalawang ano na kasi ang PowerPoint. Doon sa unang PowerPoint, doon natin sinabi, doon natin tinakil na tayo yung mga anak ng Diyos sapagkat tinanggap natin si Jesus. Amen? So tanong mo lang kapatid mo para, ay katabi mo kung sigurado, tanongin mo, tinanggap mo na ba si Jesus? Pag sumagot ng hindi, pag-pray natin mamaya. Okay? Paiwan mo yan, ha? Pag-pray natin. Tatanggapin lamang. Okay, now sabihin mo, ang dali naman. Yes, it's so easy. Sino dito nahihirapan tumanggap? Tatanggap lang. Gusto nga natin yun di ba, JM? May bibigay ka ba? Tatanggap. Walang mahirap sa pagtanggap. Walang effort, di ba, B? Tatanggap nga lang Kaya lang, may element of will. Gusto mo ba? Walang pilitan. Kasi ang pilitan, hahagis mong ganun. Ayaw naman pala nung tao. Tamo, inaalok. Ayan. So, mamaya pag-usapan ulit natin yan. So, Galatians 3:26 lang, NLT sabi, "For you are the children of God by faith in Christ Jesus." See? Matibay po ang ating pinaghahangwakan. Nanibala lang tayo sa anak, tinanggap natin ang anak, binigyan tayong karapatang maging anak ng Diyos. Karapatan po yan. At ang mga anak dito na mga biological children natin, galing sa atin, alam nila karapatan nila. Minsan nga, okay, huwag niyo tataas ang kamay niya, mga nanay. Minsan nga, parang sumusobra pa sa karapatan nila. Amen? Yung parang ito lang ang baon. Kasi alam nila. So, anak kasi. So, may ano talaga pag anak. So, yung dalawang natakil natin last time, dahil medyo mahaba ang segue, unang natakil na nga natin, live fearlessly. So, pwede tayo mabuhay ng hindi natatakot. Pwede ba yun, sister? Naalala nyo, kung di nyo napanood si Trixie, kung wala kay last week at di nyo napanood si Trixie, balikan nyo lang po. Kaya po tayo may YouTube. If any, paki-like nyo lang po. Please like and subscribe. Paki-subscribe naman po sa ating YouTube, Faith Center. Caloocan, tama ba yun? Faith Center. Kasi ang Jesus Faith Center, but anyway, go to our YouTube page. Kasi po sobrang mahalaga may party yung share ni Trixie about what you say. Okay? So alam na natin, nakakatakot talaga. Huwag mo nang sabihin kasi lalo kang natatakot. Hindi ka nagdi-deny. Okay? Para ganito lang yon. Ito lang. Pastor, konting seglo lang. Nanggaling ako sa Pure Gold the other day. Sobra bang mainit na ngayon? Oo. Huwag ka mag-alala, mas mainit pa sa Imperno. Hindi, lumabas ako kasi isang beses lang, I think 2:30, kailangan kasi ng merienda, okay? Hindi ako nagrereklamo, nagkukwento lang ako, okay? So, syempre, ang pananggalang natin dyan, sunscreen, shades, at saka payong, okay? Tapos, yung pagbaba ko dyan, malapit lang naman yung McDo. Naglalakad ako, parang gumaganon doon sa ilas sa lupa. Yung, ano yun? Init. Alam mo, syempre, di ba sa natural, sabi ko na lang, Lord, padala mo ako ng pillar of cloud, kagaya ng mga Israelita noon sa disyerto. Meron pa ngayon yung Lord, huwag ako maapektuhan ng init na to. Kailangan ko lang lumabas, di naman ako gala, okay? So, gano'n. So, and then, when I pumunta ako sa Pure Gold, hindi ko alam, minsan mamema kasi, no? Kinukuha ko lang yung doon sa, ang tawag doon sa bagger. Sabi niya, hindi ko alam kung ako nauna ko siya. Init ngayon sa labas, no, ma'am? Oo nga ka ako, mabuti nga kayo, nasa aircon. Alam mo, sabi niya, naku, hindi, ma'am, kahapon lumabas ako, may hinatid ako na customer. Sabi niya, kala ko, magkukulaps ako Tapos, sinabihan pa ako. Hindi ko alam kung alam niya senior na ako. Sinabihan ba naman ako binang naku, ma'am, yung init na yan, nakaka-atake sa puso yan. Sabi, ay talaga, alam mo, sabi ko, ay hindi, wala tayo niyan, in Jesus' name. Huwag mo sinasabi yan. Hindi ko na nasabi, ikaw na lang. Huwag ka naman damay. Pero see, you may be laughing, but it happens out of nowhere. Nasasabi mo, but it holds. Kasi magiging bisyo mo na yan. Nakakamatay, gusto ko pa mabuhay. Napakaikli na nga lang ng buhay natin dito. Ba't mauna pa ako? Sunduan na nga, mauna pa ako. Iwan ko kayo. Walang iwanan. Live fearlessly, okay? Bakit ka pwedeng mabuhay ng fearless? Sapagkat dapat mong malaman, mahal ka ng Diyos. Doon ka humawak. Lord, mahal mo ko. Hindi mo ako papabayaan.
Never mind those people who hate you. Meron bang galit sa inyo? O sa akin lang? Sa'yo talaga, sister. Meron people, walang dahilan. Ayaw sa'yo, okay lang yun. Not everybody will like you. Pero si Lord, sobra kang like, sobra kang love. Thank you ka doon. Kaya wag mo sasabihin, walang nagmamahal sa akin. Sino may sabi sa'yo? That's why we encourage singles, even wala pa kayong karelasyon, karelasyon nyo na ang Panginoon. That settles it. Thank God for that. Amen. And then sabi, ask boldly. Bilang mga anak, we can ask boldly. Ayan. Ano ibig sabihin? Hindi ka nahihiya sa Panginoon. Totoo yon sometimes, kahit sa mga parents, nahihiya, that it happens ba? Pag may nagawang mali, nahiya lumapit kay mami kasi may kasalanan ako. Yan. But for now, thank God for our mothers and fathers ng mga Kristiyano. Nagagalit yan. Pwede pong magalit. Okay, hindi bawal magalit. Sino dito, ayokong magalit, bawal magalit? Well, if you can hold, that's good. Pero it's an outburst of emotion. Pero hindi yung 30 araw na galit ka pa din. Nagsusubside naman ang galit. At saka lagi ko sinasabi sa mga young people, kilala niyo mga nanay niyo, kilala niyo mga tatay niyo. Pero mga nanay, mga tatay, hindi rin license yan. You just be loosed on what you are saying. Yeah, minsan galit. Kaya sinasabi namin, huwag nagsasalita. Even between husband and wife. Galit ako. Ikaw kasi, pumunta ka na sa nanay mo. Hindi na nababawi yung salita. But and what you call it, tumatagos and it stays in the person na sinabihan mo. It hurts. Sabi nga ni si Timothy, Timothy yung anak ko, Christian. Sabi niya, buti pag sinuntok ka na, Rema, di ba? Buti pag sinuntok talaga. Totoo naman, buti pa sinaktan ka, hindi mabuti, pero ibig sabihin, pag sinaktan ka physically, magkakapasa ka lang, pero hindi 1 month, 3 months na nandiyan pa. Bakit? Trixie nga, wala pa 1 buwan, di ba? O, wala na yung sugat. It heals. Pero yung sinabi mong salita na masakit, it takes the love of God really to, alisin yan. But let us all be forgiving. Okay? Sino dito nasaktan na, nataas ang kamay mo? Na verbal abuse ka na. Forgive. Sabi mo sa katabi mo, forgive. Kasi yun ang choice natin. We have 2 choices. To not forgive and to forgive. Pero I will choose to forgive kasi mas maganda yon. Kasi yung tao na may ginawa sa'yo, okay, ang sarap ng tulog. Ikaw hindi makatulog, kakaisip, naku, sana ko lang nang iniisip. Hello, God, Jesus is coming back soon. Ito na yung panahon natin, no? Not really because I turned 60. Ito na yung panahon na nakita ko rin sa social media na Venus na sabi, pag sinabi na katabi mo na ang nakikita mo'y pula, sabi niya asul, hayaan mo lang siya. Alam mo yun, pagtalunan natin, pula nga eh, ang kulit mo, hayaan mo siya, huwag ka lang niyang pilitin. Hindi pula yan, hayaan mo siya. Kasi masaya siya na asul yung pula eh. It's funny, but it happens. Nakikipag-away tayo nang hindi naman. Sabi niya, choose your battles. Wala ka kwenta-kwenta. Sobrang madaming natatawa, na-amuse. Kasi I'm not really into social media. Kaya lang sobra naman si Facebook talaga naka-feed lahat yan. At pag may naklik ka dyang isa, nag-click lang ako ng isang nagluluto. Gusto ko lang namang manood. Lahat na ng nagluluto lalabas. But anyway, I'll tell you, be careful. Ano nakikita niyo sa social media? Most of them are not true. Na ospital ba? Namatay na ba? Lumipad ba? Nasa Amerika ba? Ano ba? Amen? Ito pagtuunan mo ng pansin. Mahal ako ng Diyos. Amen? Everything will be alright. Pangatlong punto. Now that you are the children of God, as God's children, we can receive freely. Sino gusto ng libre? Uy, dami. Siyempre. Diba? Malay, papilahin kayo na pastor dito. O, sino gusto? Siyempre, diba? Unahan talaga yan. Now, Jesus here, kausap niya pa yung mga disciples, hindi pa siya namamatay. Sabi niya, John 16, at that time, you won't need to ask me for anything. Okay? I tell you the truth. You will ask the Father directly. Sabi natin directly. And He will grant your requests. Because you use my name. Okay? Huwag niyong gagamitin, Lord, sa pangalan ni Pastor James. Lord, sa pangalan ni Madam. Lord, sa pangalan ng nanay ko. Walang sagot yan. Okay?
Ito mabangis, mabangis talaga. In Jesus' name. Sabi ni Jesus, and the good news about here is, Jesus himself nagsasabi, gamitin niyo ang pangalan ko and you will receive. And you will have abundant joy. Okay. Now, ito sinasabi ni Jesus na at that time, sabi, sa panahon na yon, kailan yung at that time na sinasabi ni Jesus? Yun yung panahon na matatapos na yung, work of the cross, hanggang resurrection, hanggang bumalik na siya. Kaya sabi niya, gamitin niya. Kasi nalulungkot ang mga disciples, iiwan sila ng Panginoon at this point in time na nag-uusap sila physically. Di ba gano'n naman, pag meron kang best friend or somebody na, or mentor or teacher, tayo, I don't know about you, tama ba mga high schoolers? Masyado tayong dikit sa mga teacher natin. Nalulungkot tayo pag nalilipat yung teacher, okay? Di ba sabi niya, huwag kayong malungkot. Ngayon, kasama niyo pa ako, sabi niya, di ba? Ina-assure niya yung mga disciples niya, kasama niyo ako ngayon, di ba? He can do miracles. He can raise dead people. He can heal the sick. Tapos, di ba, Lord, tulungan mo, ang dun agad. Ang bilis, kaya nalulungkot sila, aalis ka, iwanan mo kami. Kaya sabi niya, humingi lang kayo sa Ama na iyong Ama. Tatay ko na tatay nyo. Sa pangalan ko. Sabi ni Jesus, ayan. Hindi sabi sa pangalan ni Peter, sa pangalan ni John, sa pangalan ko, sa pangalan ng Panginoon. Sabi niya, directly. Sabi na direct. Sino dito gusto nung direct? No, halimbawa, may tinatawagan kang kumpanya. Naranasan nyo na ba yan? Press 1 for English. Press 2. Tapos, meron din patapos yun. Pag na-press 1 mo na yung English, ako Taglish. Press 2, Taglish. Oh, press 1 for gano'n. Press 2 for... Hintayin mo kung saan ka doon susuha. Ang tagal nun, kapatid. Nakaka-stress yun. Pero kung may direct ka, direct access, diretso. Wala na mga dadaanan pang mga diretso. Diretso sa table ni Mayor. O, di ba gusto mo yun? Di ba ngayon din, kahit Mayor lang, kahit nga barangay captain lang, di ba? Minsan sasabihin mo just, andyan ba si Kapitana? Di ba? Pero tayo, well, we are favored. Si Kapitana naman, pag nakita naman ako dyan, andyan lang yung bahay niya eh. Pwede ako. Wala naman akong issue pa. Pero, alam mo yun, may direct access tayo. That's favor. Pero going back sa ibang mga opisina, di ba? Di ba, hindi mo ako, sino dito nakakadirekta sa presidente ng kumpanya? Sa CEO, sa COO. Hindi ko alam kung anong kakaiba. Di ba sabihin, talk to my secretary. Dumaan ka sa secretary ko. Okay, nandun yung secretary, may bodyguard pa. Madaming dadaanan. But thank God today, as God's children, we have direct access to the Father, as the Father, using the name of Jesus. When I ask in Jesus' name, He will give it to me. Sinabi ni Pastor, when you ask the Father, it is as if Jesus Himself is asking. At tinanggihan na ba sa palagay mo na matatanggihan ba ng Ama si Jesus? For anything, qualify natin, baka naman again. For anything that He promised, basta nasa pangako niya. O, tatanong mo ba healing ba, kalooban? Provision ba, kalooban? Peace of mind ba, kalooban? Pagkakaayos-ayos ng pamilya ba, kalooban? Gusto pa ng Diyos, o gusto ng Diyos, away-away kami. See? Every good gift, every perfect gift. Okay? So, sinabi yan ni Pastor Jun sa GDT niya. You know, asking the Father in Jesus' name is a fulfillment of an Old Testament prophecy. Okay, prophecy. Kaya noon, nalulungkot mga disciples, nagre-rely sila sa physical presence ni Jesus. Alis ka na, paano kami? Di ba kahit tayo mga anak natin, alis ka, paano pagkain namin, mami? Oh, parang, yung anak 30, tsaka 30. Yung mga anak, alis ka, ilang araw kayo? Paano yung pagkain namin? O tapos yung anak, 35 at 31. Amen? Pero prophesied na yun. Sinabi na yun. And before, nagre-rely sila sa Panginoon, di ba? Lahat ng tanongin nila, nasasagot ni Jesus. Kaya nagwo-worry sila, paano kami? You know what today? Who is you have? The Holy Spirit.
Don't you forget the third person of the Godhead living on the inside of you. Sabi nga daw, kung alam mo, kung sino dito ang mga fan ng mga Avengers, yung powerful, wala, ano lang yan, kunyari lang yan. Di totoo yun, totoo ba yun? Si Superman, inikot yung Earth naman, Superman naman eh. Pero naloko niya ako noon. Inikot niya yung Earth kasi para mabuhay si Lois Lane. Hindi totoo yan. Ang totoong powerful, ikaw. Because the greater one is on the inside of you. And that is the Holy Spirit today. So you have questions, you ask the Holy Spirit. You have the lead. Sinasabi ni Pastor John, be led by the Holy Spirit. Huwag ka mag-alala din. Hindi ibang spirit siyang nasa iyo. It's the Holy Spirit Himself. Amen ba? Now, praying in Jesus' name is a declaration of faith in His authority and alignment with His will. Di ba gusto natin yon, kalooban ng Diyos nangyayari sa buhay natin sapagkat alam din natin ang kalooban ng Diyos ay maganda. Amen? It is there in the PowerPoint. Si Pastor Jun, quoting Pastor Jun, sabi niya, everything that Jesus worked for and paid for at the cross of Calvary was placed in His name. And everything that is in His name now belongs to you. Wow! Sabi mo, sa akin na. Sabi mo sa katabi mo, akin yun. Oh, at least lahat tayo meron. So that's the third point. Fourth, as children of God, we can walk, we can live joyfully. Pakita yung mga close-up smile. Babalik tayo doon sa kaninang scripture, yung sinabi niya sa John. That your joy may be full. See? Siyempre, di ba, sino ditong masaya na sinagot yung panalangin mo? Di ba pag tinanong kita, oy sister, kumusta na? Kasi last time kita nakausap, may prayer request ka. Di ba, nag-pray tayo. Kumusta na? Sabi mo, ayun, sinagot na ni Lord. Ayun, okay na. Di ba yung gano'n, di ba? Okay naman. Oo, nakuha ko na. Di ba dapat nagtatatalong ka? Ay, praise the... At naunahan mo na ako sabihan bago pa kita kumustahin. Update mo naman ako. Nung nag-pray tayo, kasama ako. Nung nasa tagumpay na, hindi na ako kasama. Para naman kaya minsan, not really personal, no? But just let me know. Baka naman nakalibutan lang. Pero, buti na lang pinost mo. Kaya nakita, natanggap niya na pala yung gusto niya matanggap. Siyempre, you're so happy. God wants you happy. God wants you joyful. Hindi siya KJ. King James. Hindi siya killjoy. God is not against you. Masaya ako. Bakit? Bawal? Bawal gumiti? Gusto ng Diyos masaya ka. Why? Because your joy is His joy. And the joy of the Lord is my strength. Nangina ka, magtatawa ka, mukha naman ako, ewan no, sister. Nagtatatawa ka kasi alam mo, mahal ka ng Diyos. Kaya I wouldn't mind, in our praise and worship, palakpakan natin ulit ang worship team. The best worship team in Caloocan. Pasensya na kayo, okay. At least in the whole wide world, wala namang ganun. But anyway, you know why? Kasi during the praise and worship, okay, that's why, alam din ang worship team yan. You usher the presence of God. No, God is here, of course. Pero iba yung tangible, manifested. Yung feel na feel mo. It's not about feelings, but you know that you know. And God is pleased with our praise and worship. Our giving is praise and worship. Our listening there is worshiping the Lord also. You give worship to God, you give respect to His word. And that is so masaya sa Panginoon. Kaya happiness, joy is God's will for you. Meron ka ba ditong kilala na hindi makangiti? One reason or the other. Marami namang reason para hindi makangiti. Ikaw nga, sister, ikaw nga itong ganito gasolina, ganito presyo, ngingiti ka. Ang sasabihin ko naman sa'yo, pag di ka ba ngumiti, bababa yan. Pag di ka ba sumaya, ano mo yun? You act, you live joyfully because God is for you. God is not against you. He can provide for that. Alam ng Diyos yan. Kaya kayo, get ready to receive more, much more extra. Huwag mong i-fix ang Panginoon sa ito lang sweldo ko, sister You believe God for more. Believe God for favor. Believe God. Nauuna lang ako. But anyway, so maganda yung sinabi sa sa PPT, sabi doon, that your joy will have no limits. Sino dito gusto ng Ali? Konti lang.
That is in John 16:23-24 TPT. Sabi dyan, that your joy will have no limits. Sa Good News Bible sabi, that your happiness will be complete. Di ba? Amen? Yung joy na yan, hindi lang emotional happiness yan. Ang sinasabi dyan, deep-seated contentment and peace that comes from Allah. Kasi tatay mo ang Diyos eh. Di ba? Let's be sometimes, naalala ko lang today, di ba si Jesus nung kinukuyog ng mga bata, ang dami, di ba? Sabi ng mga disciple, ay, mga batang iingay, palayuin nyo. Di ba sabi ni Jesus, let the children come to me. And sabi pa ng Panginoon, maging kagaya kayo ng bata, hindi isip bata. Anong karakteristik ng bata na sinasabi ng Panginoon? Nakikinig, madaling matuto, sumusunod. Amen? So, kasi minsan matanda na, yun ang sumunod. But anyway, so yun yung deep-seated contentment and peace. Jesus links answered prayer, yes, to the fullness of joy, suggesting that our joy is made complete when we see God's hand at work. In response to our prayers, what you ask God for, siya ang nagtatrabaho niyan. So, thank God. Thank God. Sabi na, thank you, Lord. Sabi natin, let's be thankful. Thank God for the liter and it will grow. It will be much more, you know, magpapasalamat ko, sister, isang salop lang yung bigas, hindi pa isang kaban. Huwag ka mag-alala, hanggang dyan na lang yan. You thank God. Isang candy, thank you. Thank you. Huwag mahirap mo yung mag-thank you. Amen? And then the invitation, Jesus said, ask. Ano yan? Invitation, humingi kayo. Di ba gusto, mingi lang kayo, sabi ni Jesus. Indicating that God desires to hear from us and respond to our needs and desires. Okay, may mga needs tayo. Needs natin primarily as a human being, food, clothing, shelter. Pero ngayon, needs na rin ang sasakyan. Need na rin pag-aralin ng mga anak sa maayos sa school. Need na rin ang pambaon. Need na rin ang pagkain talaga, everything. And God can give us. We can believe God for that. So, here, dyan sa mga sinasabi na yan, ina-encourage tayo na pwede tayo lumapit sa Diyos with faith and expect that He will answer in accordance with His perfect will. Kaya when you ask God for something, make sure kalooban ng Diyos yung hinihingi mo. Kasi 100% may kasagutan. Kaya hindi ka magsasabi ng, sinagot kaya ni Lord? Now, there is such a time element involved. Pwedeng instant, that's why your patience will be tested, okay? But be patient enough. And then the Holy Spirit aids us in prayer and aligns, our request, again, with God's purposes. See? As God's children, we can live and walk joyfully. Okay? Tama ba? Yun ba yung point? Tama. Pang-apat yun. Pang-lima. As God's children, we can behave confidently. Ano ibig sabihin? Parang boldly din yan. Hindi ka fearful, insecure, inferior. May mga ganon there are people, na, ay, baka hindi ako pwede dyan. Ano lang ako eh. Ayan. Yung minamaliit yung sarili. There are people naman na sobra naman. Ay, but you stand where you're supposed to stand. As a child of God, you can behave confidently. You can have you should not be fearful. You are not inferior. That's why, thank God, sa Philippines wala tayong racial discrimination. Walang discrimination. Although sometimes napapractice. Pero hindi, as child of God, you should not be discriminated. Alam mo yung mga blessings, Mrs. E, kanina kinote ni Pastor Deuteronomy 28, it is the right, Pastor. Pero dito sa Deuteronomy 28, beginning verse 3 hanggang 13, po, basahin nyo po, babasahin lang natin ng ilan. Give me just, I think, 2 or 3 verses, okay? Diyan po naka-inyo sabi mo sa akin, Sister, Old Covenant yan. Well, pwede po tayong kumuha ng mga promises sa Old, pero titingnan natin under the lens of the New Covenant. Kasi ang mga pangako sa Old, nakabase yun sa mga performance nila. Now, we can claim these promises because nakabase yan sa pananampalataya natin kay Jesus who fulfilled all of God's commandments. Okay? So, thank God for Jesus. So, as children of God, do you have it, Mrs. E? Deuteronomy 28, verse 3. Beginning verse 3. Sige, teka lang. Please bear with me. Ay, yun lang. Hindi ka nag-charge ng ng tablet. Ba't di ka nag-charge? Alam mo palang lobat ka na.
inaway. Hindi, ito lang, sige. Do you have it? Ayan pala yan. Sige, sorry. Okay. Sino dito gusto? Bless ka na sa city, bless ka pa. Ang ibig sabihin, location, location, location. Kahit nasan ka, bless ka. Claim it. It's for you. Receive it. Boldly. Lord, I am blessed. Kahit inililipat ako ng department sa company, kahit inililipat ako whatever, you have to move places, you have to move out. Believe God that you are a blessing. You are blessed already. Kaya kahit sa kamumunta, dala mo ang blessing. At bless yung mga pupuntahan mong lugar. Pansin-pansin minsan, pag nasa grocery ka o anong tindahan, walang tao, pumasok ka, ang dami sumunod. Totoo po yan. Naranasan ko yan. Kaya minsan sabi mo, oy, thank you kayo sa akin. Sunod, Mrs. E. Ayan. Blessed shall be the fruit of your body. Doon sa gustong magkaanak. O, di ba? The produce of your ground. During that time kasi, okay, ano sila into farming. Ngayon, yung produce of your ground, your work ground, your workplace, your negosyo mo, kung ano yung negosyo mo, kung ano yung trabaho mo, blessed yan. Increase, ayan, increase of your herds. Again, noon, pag-aalaga yan. And then the increase of your cattle. So, kunin yung increase. Gusto mo ng increase? Para sa'yo yan. Last for now. Pero verse 13 ba hanggang verse 13 mo yan, blessed again. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Nung panahon kasi nila yan, yung basket nila na siguro nilalagyan ng mga fruits or whatever, kneading bowl, nagdaan sila ng sarili nilang. Wala pa kasi nung panaderia. Kaya gawa-gawa ng tinapay. Now for us today, blessed shall be. Sino dito gusto puno yung ref nila? Refrigerator. Alam niyo, napansin ko lang yan, madam. Nung kinuha yung malaking ref na hindi nagkasya sa bahay sa Amaya, nandiyan na sa baba. Medyo na-excite, malaki talaga yung bill namin. At siya, gusto ko yung freezer nasa baba. O, diba? Napansin ko lang talaga yan. Mas malaki pala, mas marami kang mailalaman. At minsan, kulang pa. Ang yabang naman ni sister. Marami nagbibigay ng pagkain. Huwag ka magalit. Kung kahit sa akin. Minsan, di ba malaman kung saan, ano? Kung saan mo, talagang kailangan mo pa ng wisdom. Paano ko ba ilalagay ito? The more. You know, today, ano yan? Okay, your faith. Faith basket. Your kneading bowl. Mga lutuan, mga nanay, yan ang ano natin, love natin, di ba? Lalo na yung into cooking, di ba, sis? Yung into cooking, gusto naman magagandang, mamahaling mga kagamitan, di ba? Or gusto ko mag-bake. O, cream cheese. Noong pandemic, ubusan ng cream cheese. Lahat gumawa ng sushi bake. Parinig si sister. Madaling mag-order. Okay? Bless yon. You read Deuteronomy 28, beginning verse 3 hanggang 13. Lahat ng blessing yon. Huwag mo nang basahin yung beginning verse 14 hanggang parang 60 plus curses. Hindi para sa'yo yun. Kaya pag meron kang, nagkaroon ka na sakit ng ramdaman, baka nandito. Uta mo nandito ha? Hindi sa iyo. Minsan mahirap sa atin. Ano yon? Inaangkin natin yung hindi atin. Yan. Angkinin. Take what you ownership of what belongs to you. Okay? So para sa iyo yan. Now, okay. Dito tayo ngayon. We have confident expectation of good. Hebrews 4:16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Sabi natin throne of grace. That we may obtain mercy. Sabi natin mercy. Yan. And find grace to help in time of need. Wow! Throne of grace, not of throne of judgment. Lapit ka sa Panginoon. Again, invitation yan. Come boldly. Lapit. Come. Hindi sinabing, wag kayong pupunta sa trono ng biyaya. Sabi, come. At ano ibig sabihin? Come as you are. Hindi, sister, may nangyari, may nagawa ako, nagalit ako, may nasabi ako hindi tama, may naloko ako, hindi ko ba sinasadya. Thank God, di mo sinasadya. May nabudol ako. Ako mismo nabudol. Ganun na, may mga ganon. So, come boldly to the throne of grace. Come as you are. Yes, you may did something wrong, pero alam ng Diyos yan, gagawin mo yan eh. Bumalik ka lang. Come boldly to the throne of grace. So, invitation yan. Sabi dyan, yung boldly dyan, Greek paresia. Spokenness, frankness, bluntness. Kilala niyo ba yung mga taong frank? Hindi frank pangalan. Napaka-frank ka muno. Kasama yata ako doon.
sometimes there are, di ba, natawa si Vivian, namiss kita ako, kang ano dyan. Sabi ganyan, di ba minsan sabi mo, sobra ka naman magsalita. Kasi hindi ako marunong mag-sugarcoat. Alam niyo ba yan? Yung gusto ko na sabihin ko na yung, hindi na ako well, kailangan naman, inaaral din. Pero that's my nature. Love me for what I am, for simply being me. Pero hindi ko sinasabing tama yon. So, I am saying, I have fault also. Hindi tayo perfecto. Amen? Pero sometimes there are people, kung sabihin mo na sa akin, kaysa nakita mo na palang may ano ko dito sa ilong eh. Diba? Totoo yun. O kaya may ano ka dito. Mas may kilala akong ganyan eh. Nakita niya na meron dito, hindi pa niya sinabi. Pinagtawanan, di ba? Pinagalitan ko siya. Sabi mo na, kaysa di ba? Kaysa naman, uy, ang ganda ng makeup mo. Ikaw na magsabi. Those are true friends. Those are people who really, love you because you want to be corrected. Okay? Ba't tayo napunta doon? Boldly. Okay. Come boldly. Huwag nahihiya. Sino dito mahihiyain? Pwede naman mahihiya. Di ka nahihiya? Well, to some extent, minsan sa human relationships, okay, maganda rin yung nahihiya. Pero sa Panginoon, wag na. Come boldly. Sometimes sa human relationships, may gano'n. Kasi, lalo na hindi mo makilala yung tao na lalapitan mo. Nahiya ako eh. Yun pa. Wow, that's good point. Kaya ka nahihiya, lumapit sa tao na yun, hindi mo siya kilala. But you have to know your Father. Di ba kaya ka lang nahiya? Hindi mo kilala yung tao. Pero kilala mo yung tao, lalapit ka talaga sa Kanya. So come boldly. Regardless if you did wrong, if you did right, if you have mistakes or not, if you had bad decision. Lapit ka lang sa Panginoon. Again, believers are encouraged to approach God with confidence. Not because of your own, Lord, ang bait ko ha. Gusto ko na magalit, di pa ako nagalit. Hindi. Because of Jesus. Again, hindi ka tatanggihan ng Panginoon. Hindi dahil maganda ka, mabait ka, pogi ka. That's good enough. Tama lang maging mabait. Huwag mo na sabihin, di masama na lang ako. Walang ganun. Pero, thank God, sinabi ni Pastor kanina, grace is that you don't deserve but you will receive it. The throne of grace is a place where believers can expect to receive mercy for past sins. Nakaraan na, alam mo ba sister, 10 years ago ito nagawa ko. 10 years na pala yun eh, move on na, pinatawad ka na. And then, for our present and future needs, sinasabi dyan, God's provision is eternal at nature ng Diyos yan. Mercy is you don't get what you deserve. Anong deserve natin? Because nakabakasalanan tayo, pero kinuha ni Jesus kasalanan natin. Ang kasalanan may kaparusahan. Hindi ka naparusahan, si Jesus ang kumuha. So mercy yun, nawa ang Diyos. Hindi mo natatanggapin ang kaparusahan. Kahit nagkasala ka, sapagkat binayaran na ni Kristo. Amen? So that is mercy. And what is grace? Grace is you receive what you don't deserve. You receive what Jesus deserved. Bilang only begotten Son of God, what do you think Jesus deserved? Love, joy, peace, provision, bahay, sapatos, everything that will be good for you. Wow! Ayaw nyo ba niyan? Forgiveness, healing, provision. Name it. Wisdom. Grace is strength when you are weak. Grace is wisdom to make good decisions. Sobrang importante yan. Grace opens doors when no man can. May good news ako dyan. May nagbukas ng pintuan. Pero hindi ko muna sasabihin. Kukunin ko muna ang detalye. Pero may nagbukas ng pintuan sa isang anak ng Diyos na mahal niya. Wow! See how God works. It should excite you. Kaya don't lose hope. Lagi may pag-asa. Anak ka ng Diyos eh. Restores what was lost. Grace yan. Sino kailangang restoration? Amen! Believe God for restoration. Restore. Sabihin natin, Lord, restore. Pwede. At si Lord pag nagbalik, mas sobra pa sa dati. Amen. Okay, pang-anim, last na tayo. As God's children, you can get up quickly. Ano ibig sabihin? Maaga gising sa umaga? Hindi ibig sabihin, when you make mistakes, when you fall, when you fail, may nagawang mali, come
on, stand up again. Huwag na, ayun, nagkamali na ako, hindi na ako, hindi. Go on with life. Go on with life. Proverbs 24:16. For a just man, ikaw yung righteous. Huwag kang sumuko, huwag kang bumagsak sa mga trials and testings. Kasi sinabi ni Jesus, you will have it in this world. Pero sabi niya, be of good cheer. Kanina kinanta natin, let Him fight for your battle. The battle belongs to the Lord. Kaya ka napapagod, labang ka ng laban. Di ba pagod ka, stress na ako, hirap na ako. Bakit ka naghihirap? Naghihirap na si Kristo. Na-stress na si Jesus, alam nyo ba? Kung nyo sasabing na, talaga sister, ikaw nga babayubay doon. Stressful yon. Hindi pa yung bago pa. Yung paggugulpe. Paggugulpe talaga. Paggugulpe. Stressful. Hindi yon. Yung nagpe-pray pa lang siya. Na sabi niya, yung tumulo yung dugo niya, pawis niya, and dugo na pala. Literal yun. Yung iba dyan nagmemema, dugot pawis. Hindi totoo yun. Kay Jesus totoo. Na-stress. Very stressful yung wala nang stressful doon. Kaya you are redeemed from stress. In Jesus' name. Amen. So, dito sa NLT, the godly may trip 7 times. See? Sino ito? 7 beses ka nang nabagsak. Tayo. But they will get up again. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. God is your helper. The Holy Spirit is in you. Hindi ka loser. Hindi ka, pa-victim naman to. Hindi ka victim. You're a victor. Yun ang panloloko ng kaaway. Wawa ka naman. Hindi, siya ang kawawa. Lahat ng sinasabi niya, siya yun. The righteous man falls even 7 times, as some of us are, but we have to get up again quickly. Huwag na tayo magtagal. Teka muna, sister. Samban muna ako dito. Mag-aano muna ako. Kata mo yung tsura mo. Di ba? Get up as quickly. Sabi nga, move on. Kaya may salitang move on eh. We are all a work in progress. Growing in maturity. Pero we are righteous children of the Father. And as righteous children of the Father, we can rule and reign in this life. Saan ka maghahari? Poverty, sickness. You know, the work of the evil one. TPT, for the lovers of God may suffer adversity. See? You are a lover of God because God loves you na una. You may stumble 7 times. Maaaring 7 beses. Pang-7 na yan, ha? Get up again. But they will continue to rise over and over again. Oh, wag na tayo pag-usapan yung mga unrighteous, yung mga people in the world. That's why, di ba, people in the world, di ba, minsan balitaan ka, ay, bakit? Ano nangyari? Eh, kasi natalo sa ganito. Oh, ano nangyari? Ganun na. Madali silang mag-decide. You have hope. Amen. God's grace and mercy. Okay, recognizing. You have to recognize that human strength is insufficient for the challenges. Kulang talaga. Kaya nga nandyan ang Holy Spirit sa iyo eh. Kaya nga anak ka ng Diyos eh. Kaya nga ang tatay mo loves you so much. At hawak ka ng Panginoon. Hindi ka niya hahayaan na mahulog dyan kung saan ka ba nandyan. Amen. Ay, may pampito pa pala. Sorry, may huli pa. Believers are encouraged to view trials as opportunities for growth and to rely on God's strength to overcome them. Hindi tayo magpapasalamat pag ay salamat Lord, nagkasakit ako, kundi di ko malalaman na healer ka. Hindi, we never thank God for those things, but we thank God for the outcome. We thank God for what He is doing right now, even when we don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. Pasensya na kayo, hindi ako natanggap sa worship team para kumanta. Pero syempre, bibigyan ako nila ng chance. Again, get up quickly means you continue to rely on God and His promises. Because it will enable you to persevere. Ayan. Through difficulties. Kaya mo yan. Sabi sa katabi mo, kaya mo yan, sis. O baka brother, kaya mo yan, Brad. Sabi mo sa kanya, sinabi sa'yo ni Rema, di ba? Sabi mo rin sa kanya. Sabi ni Rema, kaya mo yan. Last, as children of God, we can think wisely. Sabi natin, I am wise. I have the wisdom of God. 1 Corinthians 4:10. Si Apostle Paul, sinasabi niya, we are full
fools for Christ's sake. Kasi yun ang accusation sa kanila at the time. Sila yung mga nasisiraan ng bait dahil they are preaching the good news. Yun naman sinasabi na kaaway ngayon eh. Good news siya, wala yan. Ang dami ng mga false ngayon. Pero okay maniwala. Pero sabi niya, pero you are wise in Christ. Sabi niya sa Corinthian believers. So I'm telling you today, hindi ko sabihin I am fool. Si Apostle Pablo yun. But anyway, we have the wisdom of Christ. Wise ba si Jesus? Di ba ang dami nagtatanong sa kanya sa templo, no, Trixie, no? Tapos lahat nasasagot na hindi nila malaman. Yun lang just for the sake of illustration. Naalala niyo yung woman caught in adultery in the very act. Dinala sa harap niya, di ba? Ubutubad. Again, nasa may lalaki, di ba dalawa yan? Sabi nila Pharisee. Anyway, di ba, ang gusto nilang marinig kay Jesus, hatulan yung babae, batuhin hanggang mamatay. Kasi ganyan ang kaaway, hahanap at hahanap ng butas sa iyo. Pero bilang anak ng Diyos, siya ang may butas, walang mahahanap sa iyo. Amen? Wala siyang lusutan. Amen? So di ba sabi nila, pag sinabi niyang batuhin hanggang mamatay, so hindi siya nagpipreach ng love. Law siya, batas siya. Pero pag sinabi niya, huwag batuhin, hindi rin siya nagtuturo ng mga commandment ni Moses. Di ba parang ipit ako, parang ipit siya. Thinking. Ano sabi ng Panginoon? Wisdom yun. Sige, siguro, lang to my translation. Sabi ni Jesus, pinipilit niyo ako sumagot O eto, sino ang walang kasalanan unang bumato? Thank God naman, admittedly sila, walang nagmalinis. At sabi doon, read your Bible, ang unang umalis ay mga matatanda. Lalo na, di ba? At least alam nila, dami ko nagawa. Ako rin naman dati. Thank God for that. Isa-isa. Tapos, di ba, sumunod yung mga young people. Hanggang wala na, silang dalawa na lang. It's wisdom. Paano mo sasagutin yun? Sabi niya sa babae, woman. Ba't tinanong pa niya? Wala na nga, Lord, kasi gusto ni Jesus sabihin ng babae, where are your accusers? Nasaan yung mga nagdidemanda sa'yo? Gusto sabihin ni Jesus, sabihin ng babae, no more, Lord. Gusto manggaling. Para yung babae, makonvince niya. See the power of the tongue. Para makonvince mo ba sa rin niya, wala na nag-aakusa sa akin. Tapos ito sa harap ko. Kasi sabi niya, neither do I condemn you. Ako rin. Di kita aakusa. Go and sin no more. Hindi sinabi ni Jesus, bibigyan kita ng $1,000. $1,000 talaga. Kung sinabi niya, sige, go and sin pa more. Kung sinabi ni Jesus, go and sin again. Bumalik ka sa trabaho, maaaring prostitute, di ba? Go and sin again. Go and sin no more. That is grace. So, there are people who say, naku, wag kayo dyan sa grace. Okay lang lahat ng kasalanan. Did we say that? Wala tayo sinasabing ganun. Okay. GNB, 1 Corinthians 2:16. As the scripture says, Good News Bible, who knows the mind of the Lord? Who is able to give him advice? Sino nakakaalam ng isip ng Panginoon? Pero sabi niya, we have the mind of, sisters. Hallelujah. We have mga bata dito, mga graduates, congratulations, tapos with honors. Thank God for the wisdom. But you have to study. Sabihin na, so yung mga anak mo sumbubo sa akin, di na ako magre-review, meron naman akong wisdom of Christ Amen. But nevertheless, okay, we have the mind of Christ. You know why? Because if you think right, you will believe right. When you believe right, you will live right. Diba? So, tama isip mo. Ganon din pag mali isip mo, mali sinasabi mo, ikakabuhay mo. Mali na rin yung buhay mo. Alam mo, mali sinasabi mo, tama buhay mo. You believe wrong, you will live wrong. But thank God. Amen. We are the children of God. Did you learn something today? Palakpakan natin ang Panginoon. Huwag niyo kalimutan yan, ha? Sa susunod, na ako'y tumayo dito, pag-aaralan natin bakit maganda ang New Covenant. Bakit better ang New Covenant. Father, we thank you once again. Maraming salamat, Panginoon. Yes, it's a privilege, it's a blessing na kami mga pinili mo at tinawag mo na mga anak mo. Lord, we thank you so much sapagkat
Si Jesus ang iyong bugtong na anak, pero sabi mo, sino man ang mananampalataya. Let's make this prayer of acceptance today with Jesus. Kung yung katabi mo ay hindi pa tinanggap ang Panginoon, guide him, lead him or her on this prayer. Madali lamang po, sabi nating lahat, Dear God, ngayon po, lumalapit kami sa iyo. Marami pong salamat. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, Jesus, to die for me, to pay for my sins. Sabihin natin, Jesus, ngayong araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Jesus is Lord over my life. Ganun lamang kapatid, ikaw ay anak ng Diyos, nasusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Lord, thank you. Alam mo kung sino ang kaluluwa na yon, isang soul na tumanggap sa iyo. And the Bible said, isa lang ang tumanggap na kaluluwa, nagdidiwang ang mga anghel sa langit. Lord, thank you. We pray for your children today. Ano man ang kanilang pangailangan, we are believing, we are receiving. Natanggap mo na kapatid. Thank God. Even before the manifestation ng hiningi mo, thank God for that. Sapagkat if you ask in Jesus' name, isang karapatan ng anak ng Diyos, you can ask anything, sabi ni Jesus, using His name, ibibigay sa'yo. Binigay na actually, Jesus is the best gift that we have. Whatever you need, hallelujah. Receive it today. Father, we thank you. We worship you. We honor you. Thank you for my brothers and sisters for meeting not only their needs. And I pray, I declare blessing, grace upon grace, favor upon kami sa Sunday. God's divine protection be upon you, church. Hallelujah. Maraming mga hindi magaganda sa mundo, pero anak ka ng Diyos. You are covered and protected by the precious blood of the Lamb. Father, we thank you. We worship you. We honor you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Shalom, shalom.